Libre lang mangarap, kaya ang dami-dami mong pangarap. Ang problema ay ang dami-dami mong kailangang gawin para marating mo yung mga pangarap na yon. Hindi ito video kung saan sasabihin ko lang sa'yo na ang kailangan mo lang ay sipag at tiyaga. Kung yun lang naman ang kailangan mo, hindi na kailangan gawan ng video yon kasi alam naman na nating lahat yun, di ba? Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito ay bibigyan ko kayo ng ibang perspective o pananaw sa buhay. Hindi ko sasabihin sa'yo na kulang ka lang sa motivation. Ang daming motivational content dito sa social media galing sa mga tao na sobrang galing magsalita. Talagang mai-inspire ka. Super gagaling nung iba dyan talaga. As in, pagkatapos mo silang panoorin, mapapagawa ka ng plano, mapapagawa ka ng to-do list, mapaparesearch ka ng kung ano-ano, as in talagang sisipagin ka. Pero, ang problema, 1 week later, wala ka ng gana kasi wala na yung motivation mo. Tapos, back to zero ka na naman. Kasi nga, hindi naman ganon kadaling mag-business at hindi naman ganon kadali na abutin ang pangarap mo. Kung motivation lang ang kailangan mo, wala na sanang naghihirap sa mundo at wala tayong economic problem. Hindi ko rin sasabihin sa'yo na ipagpasa Diyos mo na lang lahat yan. Sobrang dali din kasi na ipagpasa Diyos na lang lahat na marami sa atin ginagawa na lang na dahilan si God para hindi nila maabot yung mga pangarap nila. Aminin mo, di ba? Minsan, nagiging excuse na lang yung will ni God para hindi ka kumayod at hindi mo marating yung mga pangarap mo. Kumbaga, pampalubag loob na lang. Alam naman nating lahat na love tayo ni God. Talagang nakikinig yan kapag nagdadasal tayo at alam naman natin na talagang willing siyang magbigay kung feeling niya deserve talaga natin yung hinihingi natin. Ang problema kasi, minsan tayo, nagiging irresponsible tayo. Minsan, pinapasa na lang natin kay God lahat at wala na tayong gustong effort na ibigay. Kesyo in God's time daw, o kesyo may nakalaan si God na ibibigay niya sa akin, kailangan ko lang maghintay, o kesyo yung siguro hindi para sa akin yan, hindi nilaan sa akin ni God at may mas maganda siyang ibibigay sa akin. May mga ganon. Aminin natin na nagiging excuse lang natin yan kung minsan para maging tamad at para wala tayong marating sa buhay. Mahilig din tayo magsabi ng ganyan kung minsan para pampalubag sa mga sarili nating loob para hindi sumama yung loob natin na wala tayong nagagawa para abutin yung mga pangarap natin. Huwag mong ipasa lahat kay God. May kasabihan nga tayo, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Walang nasa Diyos ang awa at nasa tao ang paghihintay lang kung ano yung gagawin ni God. Syempre, gusto rin naman ni God na kumilos ka at magsipag ka at mag-effort ka para maabot yung mga pangarap mo. Lilinawin ko lang ha, hindi ko sinasabi na hindi mo kailangan ng motivation at lalong hindi ko sinasabi na huwag kang umasa at magdasal kay God. Ang sabi ko nga nung umpisa ng video na ito ay bibigyan kita ng ibang perspective kasi parang kahit ano yung mga panoorin mo, kahit ano pa yung gawin mo, tinatamad ka pa rin kaya ka napunta sa video na ito. Ano ang advice ko? Choose your pain. Choose your suffering. Sa Tagalog, piliin mo kung anong klaseng sakit ang gusto mong maramdaman. Piliin mo kung paano mo gustong maghirap. Sa buhay kasi, 'di ba, lagi namang may pasakit, lagi kang masasaktan, lagi kang maghihirap. Ganun talaga ang nature ng buhay. Pero, pwede mong piliin kung ano yung mga sakit at paghihirap na gusto mong maramdaman. Kung ayaw mong magsipag, di wag. Komportable ka naman na siguro sa sitwasyon mo. Pero kung pinapanood mo tong video na to, malamang, gusto mong mag-improve ang buhay mo. Kung nandito ka sa video na to, sigurado ako na meron kang pangarap na gusto mong improve yung sarili mo. So sigurado ako na gusto mo ring magsipag. Pero siguro nahihirapan ka o natatakot ka na baka hindi ka mag-succeed o magkamali ka. Or siguro baka feeling mo hindi mo kaya kung ano yung mga kailangan mong gawin. Pero kasi kailangan mo lang talagang kumilos. Kung mag-stay ka lang dito sa comfort zone mo, andito ka, komportable ka, hindi ka nahihirapan, hindi ka magfe-fail, pero hindi ka rin mag-grow, hindi ka rin aasenso. Marami kang kailangang ibigay na pagod at pawis at oras, marami kang kailangang isacrifice, kasi para maabot yung pangarap mo, yun ang requirement. Walang nakakarating sa mga pangarap nila nang wala silang pinaghihirapan, nang wala silang ibinibigay, nang wala silang isinesacrifice. At madalas, kung mas mataas ang pangarap mo, ganun din karaming hirap at pagod at oras at sacrifice ang ibibigay mo para makarating ka doon. And yun kadalasan yung ayaw gawin ng maraming tao. Ngayon, babalik ako sa tanong ko kanina. Anong mas gusto mong sakit? Yung sakit ng loob na hindi mo nararating yung mga pangarap mo na walang nangyayari sa buhay mong maganda? O yung sakit ng katawan at sakit ng ulo na dala ng pagsisikap mo para makarating ka sa pangarap mo? Sa totoo lang naman kasi,
lahat ng tao ay may mga pangarap. Kahit sino pa yan at sa kahit anong kalagayan pa sa buhay. At dahil lahat tayo may pangarap, ay lahat tayo ay kailangang maghirap. Kahit yung mga sa tingin nyo mayaman at successful na sa buhay, may mga pangarap pa rin yan. May mga gusto pa rin marating yung mga yan. At maghihirap pa rin yung mga yan para marating nila yung mga pangarap nila na yon. Syempre, ibang klase nga lang. Pero kahit na anong klaseng paghihirap pa yan, yung paghihirap ng mga mahirap, paghihirap ng mga mayayaman, paghihirap ng kahit sino sa kahit anong kalagayan para marating yung kanilang mga pangarap, still, paghihirap or suffering pa rin yan. So, choose your suffering. Anong klaseng suffering o paghihirap ang gusto mo? Yung suffering na pinapanood mo yung sarili mo na tumatanda ka na walang nag-i-improve sa buhay mo? O yung suffering nang nagtatrabaho ka at kumakayod para marating yung mga pangarap mo? Ayan, binigyan na kita ng ibang perspective. Invite na rin pala kita sa Facebook group ko. I-check mo na lang yung link dyan sa description. Sa Facebook group na yan ay nagla-livestream ako once a week para masagot yung mga katanungan na meron kayo tungkol sa mga iba't ibang online business models. Sa ngayon, sa making ng video na ito ay tungkol tayo sa Amazon selling. Kaya kung gusto mong matuto tungkol sa Amazon selling, mag-join ka sa Facebook group ko at sumali ka sa mga livestream ko at magtanong para matulungan kita kung paano i-build yung iyong Amazon business. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at kung meron kang mga tanong at mga gusto mong idagdag para makatulong sa ating lahat, huwag mong kalimutan na ilagay sa comments. Tapos, syempre, huwag mong kalimutang mag-subscribe para matuwa naman ako. Maraming salamat po, si Coach Jonel po ito, and I'll see you next video. Bye!